dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagabay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Yes, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Praise your holy name. Glory be to your holy name. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko sa Diyos nakalaan. Hallelujah, hallelujah, praise you, Lord. Hallelujah. Isang kagalakan na makalapit sa inyo sa oras na ito, aming Ama. Hallelujah. Kayo ang lahat-lahat sa amin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagpapala na aming tinatanggap sa bawat araw. Salamat sa inyong banal na espiritu na umaalalay at nangunguna sa amin. Salamat po sa pag-aaral na ito na ipinagkakaloob niyo sa amin.
Sa inyo po ang lahat ng papuri at lahat ng pagdakila, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Puri ng Panginoon. Nandito pa rin po ako sa Galilee. Teka, ayusin ko lang po. Dito na nga. Yan. Ayan. Okay. Tuloy po natin yung ating pag-aaral sa 1 John chapter 2. Mag-umpisa po tayo ngayon sa verse 18. 1 John chapter 2 verse 18. Sabi po rito, mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Take note, matagal na pong sinulat ni Apostol Pablo ito, pero noon pa lang sinasabi niya na marami ng Antikristo, mga lumalaban sa Panginoon, mga taong binabaliktad ang katuruan ng Panginoon, mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. Kapanahunan pa lang nila. Kaya pagka may narinig kayo ng mga katuruan at mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon, hindi na po yan bago. Panahon pa lang nila. Lumabas na yan. Ito po. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Ito, masakit nito. Nakasama pa pala nila. Naging kabahagi pala nila sa Panginoon. Kasi sabi ni Pablo kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin, sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin, ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. May mga tao na kasama nila noon, pero tumiwalag, umalis sa kanilang samahan. At sabi ni Juan, yun ang patunay na hindi natin talaga sila kasama. Hindi yung umpisa yung dulo, no? Yung pagpapatuloy. Napakahalaga niyan, yung word na pagpapatuloy na yan. Sa aklat ng Hebreo, meron ditong binabanggit. Mag-umpisa ako sa verse 3. Hebreo chapter 6 verse 3. Meron pong binabanggit na ganito. Ganito po sinasabi. Sa halip kung loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalim na aralin upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos, dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So may mga taong ganito na sinasabi sa Hebreo, at kagaya rin rito sa 1 John, na nakasama sa Panginoon, nakaranas ng pagpapala ng Panginoon, nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon, pagkatapos tumalikod, lumayo sa Panginoon, iniwanan ng Panginoon. Ano sabi sa 1 John? Hindi talaga natin kasama yung mga yan. Pastor, paano yun na nakasama? Paano yung nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon, tapos hindi pala? Well, listen, pag nasa isang lugar ka na mainit, maiinitan ka talaga. Pag nasa lugar ka na malamig, giginawin ka rin. Pag nasa isang lugar ka na naroroon ang presensya ng Diyos, mararamdaman mo rin yun. Pero pwede pala na nasa kalipunan ka ng merong presensya ng Diyos, pero sa puso mo wala. Skin deep, panlabas lang. Ang nagpapatunay na hindi ka nila kasama, yung umalis ka.
lumayo ka. Tandaan nyo, pagka hindi ka isa ng Espiritu, hindi sumasama yan. Lumalayo talaga yan. Pagka nagiging kaiba na, iba ka na ngayon, lalayo ka na. Kusa yan dinadala ka ng ibang Espiritu sa iba. Kasi pagka iisang Espiritu, you are drawn to each other. Kahit sa mga fellowship, sa mga mananampalataya, hindi nakakapagtaka na may mga tao na gustong lumayo. There's something wrong in the spirit. Sa gawa, merong isang nakakapagtaka pero totoo. Nung aklat ng gawa, nun yung panahon na pinakamalakas yung pagkilos ng Diyos. Ang Panginoon ay talagang gumagawa, may pagkakaisa talaga sila. Tapos, may mag-asawa na nakaisip ng pandaraya, pagsisinungaling. Sa Gawa chapter 5, ang kwento rito ay si Ananias at si Safira. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Kasi noong time na yon, nagbebentahan ng lupa, pagkatapos ibinibigay sa mga apostol at ipinapamahagi sa mga kapatiran. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias, Gawa chapter 5 po. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Safira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa at pumayag naman ang kaniyang asawa. Pagkatapos ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabi niyang iyon ang buong halaga ng lupa. So yun yung kasalanan. Hindi kasalanan yung bawasan niya yung pinagbentahan. Ang kasalanan ay binawasan niya tapos sinabi niya yun ang kumpleto. So nagsinungaling siya. Agad namang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalo-lalo na sa Diyos. So, naroroon yung kasalanan. Nagsinungaling siya. Now, the point is, mga kapatid, aklat ng gawa yan yung matindi yung pagkilos ng Panginoon, matindi yung paggawa ng Panginoon, nagkakaisa-isa yung mga tao. Meron pala ron na mag-asawa na nagkasundo na mamumuhay ng iba. Magsisinungaling sila. Hindi pala nila tanggap ng lubos yung nangyayari. So, posible sa isang samahan na meron doon na hindi totoo sa Panginoon. Huwag nawang mangyari na meron sa atin. Pero sabi rito, sooner or later, bibigay yan. Sooner or later, mawawala yan. Sabi balik tayo sa 1 John chapter 2. Ano yung sabi ni Juan dito? Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin, sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Tuloy natin, verse 20. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam nyo na. At alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. So, may mga taong umalis, mga kalaban ng Panginoong Hesus yon, Antikristo yon. Pero kayo, yung mga nananatili, yung nagpapatuloy, na ipagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam nyo ang katotohanan. Dalawang bagay yan. Ang Holy Spirit at ang pananatili natin, nang magkasama yan. Sa John chapter 16, sige, sulat po ninyo mga kapatid. John chapter 16, verse 12 hanggang 13. John chapter 16, mula verse 12 hanggang verse 13. Sabi rito, marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita nito. Ito yung palapit na yung panahon na ang Panginoon ay ipapako sa krus. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan nyo ang lahat ng katotohanan
ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig nyo at ipapahayag din niya sa inyo ang patungkol sa mga bagay na darating. Ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu ng katotohanan. Siya yung tagapagturo ng katotohanan. So, ang banal na Espiritu, pagka nasa isang tao talaga. Kasi pwedeng, nadampian ka, nakaranas ka ng, kinilabutan ako ron. Ang ganda ng pakiramdam ko ron. Iba yon sa nasa sa iyo mismo ang banal na Espiritu at kumikilos sa iyo. There is truth in you. Nung ang banal na Espiritu ay hindi pa naipagkakaloob, ang Panginoong Hesus ay naririto. May binanggit ang Panginoon sa mga alagad. Sa John chapter 8, verse 31. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, may pagkakaisa yung pagpapatuloy at banal na Espiritu. Hindi ka makakapagpatuloy na wala ang banal na Espiritu. At kung nasa iyo ang banal na Espiritu, nagpapatuloy ka naman. It goes together. So sabi rito, verse 31. Basahin ko hanggang verse 32. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Now, there is truth in God's Word. Now, para maintindihan nating maigi yung katotohanan ng Panginoon at lumaya tayo, naroroon ang banal na Espiritu para i-guide tayo sa katotohanan na nasa sa salita ng Diyos. Ang totoo, sa Epeso, itong nakaraan, tinatanong ako ng anak ko dyan, tungkol dyan sa Rhema at Logos. Medyo malalalim yung mga terms. Dito tayo. Sa Epeso, chapter 5, verse 25 po ako mag-uumpisa. Hanggang 26. Ephesians chapter 5, verse 25 to 26. Tignan ninyo kung ano ginagawa ng Panginoon sa atin. Efeso chapter 5, verse 25 to 26. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Tandaan po natin, mga lalaki. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. 27, ituloy ko na. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang dungis, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. May bahagi yung salita ng Diyos sa paglilinis sa atin. Una, nilinis tayo ng dugo ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Now, the Spirit has been given to us, ibinigay sa atin na Espiritu ng Diyos para tayo ay kilusin, hubugin, dalisayin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pagkilos ng kanyang kapangyarihan sa atin para tayo ay maging kawangis ng Panginoon. Balik tayo sa 1 John chapter 2. Oras na ba tayo mga kapatid? Mahaba pa oras natin. 1 John chapter 2. Verse 20, basahin ko ulit. Ngunit ipinagkaloob sa inyong banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam nyo na. At alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. Now, tuloy tayo, verse 22. At sino ba ang sinungaling? Sino ba sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasa kanya ang Ama. Very clear. Pagka ayaw kilalanin ng Panginoong Jesus, wala ang katotohanan sa kanya. Ang masakit, ganito. May mga tao na kumikilala sa Ama,
Diyos Ama, pinaninindigan nila yan. Pero ang Panginoong Jesus, ano lang yan? Propeta lang yan. Ano lang yan? Ginamit lang yan. Ang mahalaga, ang Diyos Ama, kilalanin natin. May mga katuruan na ganon. Anong tawag sa mga taong ganon? Antikristo po. Hindi nila kinikilala ang anak. Pagka kinilala mo ang anak, sumasa iyo ang ama. Pag hindi mo kinikilala ang anak, hindi sumasa iyo ang ama. Sa John chapter 5, John chapter 5, verse 38, sabi rito, umpisa natin sa 37 to 38. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin, kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya, at hindi nyo tinanggap ang kanyang salita dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang sugo. Hindi nyo tanggap ang Ama pag hindi nyo tinanggap ang Panginoong Jesus. There's no other way, walang ibang paraan. Kilalanin natin ang Panginoong Jesus. You believe on the Lord Jesus Christ. Sa kaligtasan nga natin, sa John chapter 3, sa verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Yung mga ayaw sumampalataya sa Panginoong Jesus, pwede kang humawak ng Biblia at magkaroon ka ng katuruan at pag-aaral at kung ano-anong gawin natin ng mga seremonya at pero kung hindi natin sinasampalatayanan ng Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, sinumpa ka na, hinatulang ka na. Tuloy natin. Verse 19, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. You can have, parang may wangis ka na makadiyos ka, at pero pag hindi mo kinikilala, mga kapatid, it begins with the Lord Jesus Christ. Lahat ng bagay sa spiritual, nag-uumpisa sa pagkilala sa Panginoong Jesus. Walang pwedeng maging daan. Ang Panginoon lang ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Paniwalaan natin yan at ipaglaban natin yan, mga kapatid. Kasi dumarating ang panahon, dumarami ang katuruan ngayon, dumarami ang kung ano-anong mga sinasabi ng mga tao. Pero it starts, pati yung kalagitnaan hanggang sa dulo. Sabi ng Panginoon kay John, ako ang Alpha at Omega. Ako ang pasimula at ang wakas. Namatay ako, pero buhay ako ngayon. Tignan mo, at hindi na ako mamamatay pang uli. Hawak ko ang susi. Ang gusto nating sumalig tayo sa matibay na saligan ng Panginoong Jesus po. Hindi ang anumang bagay na nagawa natin, hindi anumang iniisip natin, paniwalaan natin ang anak ng Diyos. At pagka may narinig tayong ganyan na sinasabi, mahalaga ang Ama, mahalaga ang ganito. Sabihin natin hindi. May yan, tabla yan. Kinakailangan kilalanin natin ang anak. Now, sa Revelation, tignan niyo yung parangal na ibinigay sa Panginoong Jesus. Sa Aklat ng Pahayag, chapter 4. Dito tayo sa chapter 5 tayo. Tignan ninyo, sa verse 11. Actually, pwede rin nating basahin yung doon na lang. 11 na lang tayo. Ihaba-habaan ko pa.
Sige na nga. Verse 11. Revelation chapter 5 verse 11. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. Umawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat. Sino yung tupang pinatay? Ang Panginoong Hesus yun. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan. At narinig ko ang lahat na nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit, ibigay sa nakaupo sa trono, at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, magpakailanman. Sumagot ang 4 na buhay na nilalang, Amen, at lumuhod ang mga namumuno, at sumamba. Sino yung nakaupo sa trono tinutukoy? Ang Panginoon, ang Ama yun. Kasi, kaya nga gusto ko kaninang basahin mula verse 1 ng chapter 5. Kaya na lang magbasa. Bubuksan yung selyo, yung kasulatan. Walang makitang karapat-dapat, pero dumating yung kordero, ang tupa. Ang Panginoong Jesus, the Lamb of God. At sinabing siya yung karapat-dapat magbukas magtanggal ng mga selyo na yon. Siya may karapatan na mag-execute ng hatol. At nung nangyari yon, nagluhuran ng lahat. Binigay yung karangalan sa tupa at sa nakaupo sa trono, sa Ama. Kaya nga, dito sa 1 John, hindi mo pwedeng ilagay sa mas mababa ang anak. Hindi, pareho mo silang bigyan ng karangalan. Ang Ama at ang anak ay kilalanin. At dun malalaman na sa Panginoon ka nga, purihin ang Panginoon. Dakila ang Diyos. Mga kapatid, darating ang panahon, pagdating natin sa langit, exciting yan makikita natin. Yung kaisipan natin na minsan hindi natin ano ba yan? 3 persona, isang Diyos, ano ba yan? Makikita natin ng harap-harapan. Makikita natin yung kadakilaan ng Diyos. Oh, hallelujah. Ano kaya tsura ng Holy Spirit, Hindi anyong kalapati siguro. Ano kaya ang anyo ng Panginoon doon? Tapos, ganun din ang gagawin natin yan. Pasasalamatan natin ang Panginoon. Sasamba. Bakit? Makikita natin kung gaano katindi yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan, karangyaan, talagang the glory of God. Makikita natin yon. Tapos marirealize natin, iniwanan ng Diyos lahat yon para sa akin. Tinalikuran ng Diyos lahat ng yan. Nagkatawang tao siya para maging kagaya ko, para tubusin ako. Magpapasalamat tayong lahat sa Panginoon. Oh, glory to Jesus. Oh, sige. 2 minutes na lang. Diyan na natin putulin muna. At ituloy natin ang pag-aaral bukas. Verse 24 tayo natapos. Lagi akong natutuwa pag inaalala ko ang kadakilaan ng Panginoon. Siya ay talagang dakila. Ngayon, bakit hindi mo naman kikilalanin ng Panginoong Jesus? Bakit mo naman hindi ilalagay sa mababang katatayuan ng Panginoon? Gayong isinisigaw sa kanyang mga salita ang kanyang karangalan. Siguro matapos ako, basahin ko nga yung sinabi ng Panginoon sa Revelation 1, yung sinabi niya kay John. Revelation chapter 1, pahayag chapter 1. Bakit hindi ko maintindihan Sinisigaw ng Biblia ang karangyaan, kadakilaan, kaluwalhatian ng Panginoon. Verse 17, pahayag chapter 1 verse 17 hanggang 18. Nang makita ko siya, si John the Beloved to. Ayun na nga nabulag ng prinsipe ng sanlibutan ito. Verse 17, nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako pero masdan mo, buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. I have authority. Namatay ako. Sabi niya kay John, huwag ka mag-alala. Pero tignan mo, buhay ako magpakailanman. Ako ang, ano sabi ng Panginoon?
Huwag kang matakot, ako ang simula at ang katapusan. Ang Panginoong Jesus yan. Dinideklara niya, purihin ng Panginoon, siya ay dakila. Mga kapatid, yan ang ating pag-asa, ang Panginoong Jesus. Yan ang ibinibida sa atin ng Holy Spirit. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu ng Panginoon, ipapakilala niya sa iyo ang Panginoong Jesus. Patatatagin ka sa katotohanan, ang Panginoong Jesus ang katotohanan. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. For you are great. Hallelujah. Glory to Jesus. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. You are great. Dakila kayo, Panginoon. Patuloy nga po kayong kumilos sa amin at salamat sa banal na Espiritu na nagpapahayag sa amin ng katotohanan at ng mga katotohanan sa inyong mga salita at nagpapahayag sa amin ng mga bagay na darating. Sa inyo po ang lahat ng papuri, sa inyo po ang lahat ng pagdakila, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo. Palain kayo ng Panginoon. Kagalakan at kaaliwan ng Panginoon ay sumabawat isa po sa atin. Patuloy po akong humihingi ng panalangin para po sa camp meeting na gagawin dito sa Taiwan, February 4, 5, 6, 7. At alam ko, yung mga kapatiran natin sa Korea, magkakaroon din po sila ng revival services sa time ng Chinese New Year. Hindi ko alam yung eksaktong date, paki-message nga po at i-announce natin, panalangin po natin ang mga gawain na yan. God bless po sa inyo, aking misis na wala rito, nasa daughter church sila at yung mga anak ko at si Wewe sa UAE. God bless sa inyo dyan. To God be the glory po. See you tomorrow po.